Hello guys, morning! Ayan, kain tayo guys. Ayan. So, maga akong gumising guys. Kasi maglalaba ako ngayon. Dahil Sunday ngayon guys, no? Then, may rice na kasi yung tira namin kagabi. So, ininit ko na lang siya sa microwave. Ayan, kasama yung hotdog tsaka isang ham. Ayan siya. So, hindi siya dumaan sa mantika. Ayan. At with coffee. May coffee tayo. Coffee is life. So before we start our work, ayan, even in-house or even in company, ayan, we need to eat breakfast. Kasi very important talaga ang breakfast guys. Ayan, kasi yun yung pinakapangunahing pagkain natin sa isang buong araw, no? So okay lang yung mga tanghalian, ayan. Ako, minsan ginagawa ko sa tanghalian is ano na lang, yung mga merienda, ayan. Then sa hapunan, ayan, choice mo yan kung kakain ka or hindi sa gabi. Kasi pwede naman hindi kumain sa gabi kasi nga matutulog tayo so hindi agad matutunaw yung kinakain natin. So, ayun, kadalasan naman sa sa atin mga Pinoy, no, kumpleto talaga ang pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. But katulad sa amin guys na mga chubby girl, sinasa amin yung diet, pero yung diet ang ayaw cooperate sa amin, no? Ayan. So, ayan, breakfast, important talaga na kumain ka din. Tanghalian, ayan, kahit na merienda na lang, kainin mo with water, ayan. Din sa hapunan guys, ayan, kumain ka na lang kung gusto mo or mag-diet ka rin, ayan, kinabukasan ka nakakain yun. So, ayan, for today's videos guys, ayan, nakalimutan na, no? Ang gusto ko lang iparating sa inyo guys is super napaka-importante na kumain tayo sa buong araw, no? Ayan, especially sa mga nasa mabibigat na trabaho like construction, yung mga magbubuhat ka na mabibigat, yung mga boy, ayan, kailangan talaga nila kumain. Hindi pwedeng hindi sila kumain kasi mabibigat yung mga dala nila. At hindi rin sila magkakaroon ng mga kung ano-ano mang sakit doon kasi nga, yung mga pagkain na yun, mabilis matunaw sa kanila gawa ng nagbubuhat sila ng mga mabibigat na bagay. So, pag once na pinapawisan ka guys, yung mga kinakain mo is matik yun na natutunaw at nag-change siya ng moist. Ayan. So, ito yung nilalabas nila pag may may mga daladalang mabibigat. So, like din pag nag-exercise tayo, ayan. Pag nag-exercise tayo, kaya po tayo pinapawisan, ayan, nagugustuhan natin na pinapawisan tayo kasi natutunaw yung mga taba-taba natin. So, like sa kanila din, natutunaw yung mga taba-taba nila once na nabuhat sila ng mga mabibigat as in. Yan. At parang exercise, super exercise na talagang ginagawa nila guys. Kung ano man yung mga ginagawa natin exercise, yung ginagawa nila is super exercise. Imagine guys, 12 hours silang gumagawa, nagbubuhat ng mga mabibigat. So, doon talaga pumapasok na need na talaga nila kumain ng 3 times a day at meron pang merienda. Kasi pag hindi sila kumain nun guys, manghihina sila. Yan. Sarap. Ito guys, frozen foods. Dapat ito, bihira lang kayong kumakain ito. Hindi ko sinisiraan yung mga frozen foods ha. Kasi ito po siya, may mga yan siya, may mga nilalagay na para hindi masira yung pagkain dahil nga pang matagal ang pagkain to. That's why, meron ding effect sa katawan natin. At kung tayo, mga nanay, ayan, di ba tayo mga nanay, gusto natin pakain sa ating mga anak ang mga ganitong pagkain, ayan. Kasi yung mga bata, napakahilig sa mga frozen foods, ayan. Ayan, yun naman, tayo naman, as a nanay, as a magulang, no, gusto nating maging masaya yung mga anak natin kaya binibigay natin. Hindi natin alam na nakakasira na pala sa kanila. That's why, itong video na to is, ginawa ko to, not only dahil kumain ako ng ganito, but gusto ko lang emphasize sa inyo na, alam nyo yung mga pagkain ay, pag sobra is, masama na. So, sa mga anak natin guys, ayan, especially yung mga tumutubo pa mga starting 2-year-old hanggang pataas, ayan. Huwag natin masyado silang pakainin ng ganito. Mas maganda pa rin sa kanila yung mga fresh na isda, fresh chicken, and also fresh vegetables. Kasi, mga kabataan, ayan, especially guys, iyan ko na lang yung mga anak ko, no? So, sabihin na sa akin na, okay lang yun kasi mga bata pa naman kami. Ikaw huwag ka na kumain kasi may edad ka na. Baka nga siguro daw may mangyari sa akin. No. Mas okay na yung starting pa lang, iniwasan mo na yung pagkain na hindi maganda.
hindi ko naman sinasabi na wag na silang kumain ng ganito, no? Pero, ang sinasabi ko guys, within a week, kahit kumain ng isang beses. Not all the time, kasi kadalasan nakikita kong mga kabataan, even in, sa mga mayayaman, no? Halos, everyday na almusal nila, hotdog, ayan, mga frozen foods. Pero, hindi nila nalalaman na napakalaking epekto nito sa katawan natin. Sisingilin tayo nito and pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang, ayan, pwede naman po tayong kumain nito, but hindi po araw-araw. Pwede po tayong kumain within a week, one time, ayan. So marami pong pwedeng dito, ipapalit, no? For example, bumili ka ng chicken, bumili ka ng isda, ayan, ipiprito mo yon. Gugustuhan ng mga kabataan yung mga prito kasi yan po yung gustong-gusto ng mga katulad ng mga anak ko, no. Ayaw nila na may mga sabaw, gusto nila mga prito. That's why, ayan, pwede nyo pong palitan yung mga hotdog, mga ham, ng ibang putahe, ayan. Or pwede rin egg, ayan, para kahit papano, pero hindi rin maganda sa katawan ng tao yung palaging itlog na prito, ayan. Pwede na rin siyang i-boiled, ayan, para maiba naman, ayan. Katulad ko guys, ayan, sometimes hindi talaga ako kumakain ng kanin, but ang kinakain ko lang itlog, no. Yung itlog ginagawa kong kanin, then meron akong ulam. That's why, ngayon ko lang kasi naisip na yung mga pagkain ganito is hindi pala maganda sa araw-araw. Pero swerte namin kasi nga nakatira kami sa bundok, no, ng mga kabataan namin. Never kami nakakain ng ganitong pagkain. Kasi kadalasan talaga namin pagkain is pagkain bukid. Ayan, katulad ng gulay, ayan, isda, manok na kinatay talaga as in sa bukid, yung mga Bisayang manok, ayan. Tapos mga manok, mga isda naman is nakukuha sa ilog, yung po yung mga pagkain namin. Also, mga gulay po is na-harvest lang din sa mga paligid namin. That's why, yung mga pagkain po namin is all fresh. Kaya, ngayon ko na napagtanto guys, kung bakit hindi kami sakitin. Kasi, almost 47-year-old na ako ngayon. Isang beses pa lang talaga ako nakapasok sa hospital. May ubo po ako nung time na yon. Ayan, yun lang po. For never pa talaga ako na hospital. Ayan, thank you Lord, no? Kasi, ginagabayan na ako ni Lord. Si Lord naman nakakaalam nun kung bakit, no? Pero, doon ko naisip na, siguro, kasi yung mga pagkain na kinakain namin noon is more than fresh foods. Hindi katulad ngayon ng mga, mga junk foods, ayan, mga frozen foods, katulad ng anak ko, pag after kumain ng, ng kanin, ayan, meron siyang junk food. Sabi ko, bakit kumakain ka pa niyan? Busog ka na naman, bakit kumain ka pa niyan? Sabi niya, hindi, kasi manonood daw siya ng TV, ayan. So, kaya, kailangan niya yon kasi habang nanonood, kumakain siya minsan. Diba? Ayan, ganun ang mga kabataan ngayon. Pero dati guys, hindi namin nagagawa yan, yung ganun. So, lahat po ng pagkain namin is fresh. Kadalasan namin kanin is kamuti, saging, balinghoy. Kaya super healthy talaga yung pagkain namin. Kaya ngayon guys, nakikita ko sa katawan ko. Kasi nga, hindi ako sakitin. Ayan. Kaya dapat ganun din ang gagawin natin sa mga anak natin. Huwag po natin pabayaan guys yung mga anak natin na kumakain na kung ano-ano. Dapat alam natin kung ano yung mga kinakain nila. Ayan. Thank you so much guys. Thank you for watching. Sana marami kayong natutunan sa umagang ito sa ating